It was almost end of visiting hours at the Scriveningen prison when Vice President Sara Duterte showed up. She was last seen here Monday when she visited her father, former President Rodrigo Duterte. Just minutes passed after the VP entered the facility, her security detail came out of the penitentiary carrying 4 suitcases and a balikbayan box. Tanga-tanga nyo, kulungan yan. Hindi kayo makakapagpasok ng gamit dyan. Bobo ba kayo? Bobo ka, girl? Bakit ka nagpasok ng 4 na maleta at isang balikbayan box? Ano akala mo dyan? Resort? Tanggal angas ng mga Duterte sa ICC. Guys, ang sarap makita ng mga Duterte na wala silang magawa. Parang ang sarap panoorin ngayon. Kasi may hustisya eh. Andito na yung hustisya, guys. Nararamdaman nyo na po ba ang hustisya? Andito na siya. Nakikita na natin. Ang sarap panoorin na ang mga Duterte ay walang magawa. Hindi sila makapag-tantrums, hindi sila makagsuntok, hindi sila makapagsigaw-sigaw, hindi nila mahampas yung pulis. Tanggal angas ng mga Duterte, guys. Bakit? Eto kasi, di ba nga birthday ngayon? Etong Sara Duterte, gustong magpuslit ng gamit sa loob ng kulungan. Boba ka, Sara? Akala ba niya hindi nakakulong yung tatay niya? Akala ba niya nasa Pilipinas siya? Porque vice-presidente siya, she will be given the undue courtesy na kahit anong gawin niya ay okay. Sa palagay ba niya, mauulit niya dito sa ICC, dito sa Hague, yung pagtatantrums na ginawa niya sa Kamara de Representante. Sara takes Duterte stings and Hanilet visits penitentiary. The Vice President arrived around 3 p.m. and stayed inside the facility for about 20 minutes. Later, her aides were seen taking out 4 suitcases and 1 large box out of the security reception area and bringing them into a black van. President Sara Duterte went to the Hague Penitentiary not to visit her father, former President Rodrigo Duterte, but to retrieve items they had attempted to bring in for him. Meanwhile, Hanilet Avancenia, the common law wife of Duterte, attempted another visit to him but was denied entry again. Joey Francisco with the story. It was almost end of visiting hours at the Scriveningen prison when Vice President Sara Duterte showed up. She was last seen here Monday when she visited her father, former President Rodrigo Duterte. Just minutes passed after the VP entered the facility, her security detail came out of the penitentiary carrying 4 suitcases and a balikbayan box. Tanga-tanga nyo, kulungan yan. Hindi kayo makakapagpasok ng gamit dyan. Bobo ba kayo? Bobo ka, girl? Bakit ka nagpasok ng 4 na maleta at isang balikbayan box? Ano akala mo dyan? Resort? Dapat sinuntok mo yung guard, Sara Duterte. Total, mahilig ka manuntok ng mga law enforcement people. Mahilig ka mandarag ng law enforcement. O dyan ka mag-angas. Diyos ko, alam nyo mga kotsero, common sense eh. Common sense will dictate, ay kulungan ito. Bago ako makapagpasok ng gamit dito, kailangan ko ng permit. Hindi ako pwede pumunta lang dito at basta-basta hilahin ko ang 4 na maleta, isang balikbayan box para ibibigay ko kay Rodrigo Duterte. Guys, common sense. Kaya yung mga DDS, 3 ang nawawala sa kanila. Nawawala sila ng moral, logic, at common sense. Bakit? Kasi ganun yung leader nila. Walang logic, walang common sense, walang moral. Moments later, it was VP Sara who exited the facility, which was unusual to many because she usually spends 2 hours inside whenever she visits her father. Hindi ko po nakausap si Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Nandito lang po kami para kunin yung mga gamit na pinapakuha na hiningi namin na kunin kasi hindi na siya mapasok doon sa loob ng kwarto ni Pangulong Duterte. Kaya binalik nila. The pieces of luggage contained the ex-president's personal belongings brought here from Davao, but needed to be collected again after the facility didn't accept them. A few minutes after the vice president left, Shelito Hanilet Avancenia, Duterte's common law wife, arrived. She once again tried to visit the ex-president but was not allowed to do so. She immediately went to their supporters outside the penitentiary, evidently emotional. Alam nyo mga kotsero, mahihirapan to si Hanilet. Mahihirapan to si Hanilet makita si Digong. Alam nyo kung bakit? Kasi usually, sa mga ganyang facilities, hindi ko alam kung ganyan yung setup sa Hague, pero usually sa ganyang facilities, immediate family lang ang pwede. So, dahil common law wife si Hanilet, baka hindi siya payagan. Hindi sila legally married. Although wala naman ang legal impediment, dapat pinakasalan ni Digong to kung gusto naman yung tumanda kasama tong babae. Sa Pilipinas lang naman nire-recognize yung common law. Pati yung nanay nila, si Zimmerman, Elizabeth Zimmerman, hindi rin makapasok. May problema talaga. Ma, kapit mo!
Avancenia didn't answer questions from the media, but she was heard giving this message to supporters. Padayon lang tas pag-ampo, wala may posible. Diretso sa While she was SMNIC walking away from the natin. facility, an associate of lead counsel Nick Kaufman approached her. Honilet was heard asking why they still can't visit Digong. She also told the lady lawyer that she wishes to see Mr. Duterte on his birthday and on Saturday with her daughter Kitty. The lawyer's reply, "We are working on it." Wala silang magawa. So, it's refreshing, no, finally, to see na nakikita natin na ganito, na may ganitong development. It's kind of refreshing, finally, na kahit pa paano nakikita natin tinatratong tao at hindi Diyos itong pamilyang Duterte. Pero nakakatawa to isang statement na to kasi hindi ko in-expect na manggagaling to sa isang kaalyado nila. Parang ang pangit ng dating sa akin. Sabi, Duterte death in detention may lead to Sara presidency, sabi ni Panelo. Sure ka dyan, boy? Oo, parang hindi naman. Sure ka dyan, boy? If you look at our history, when a prominent person dies, like the president, it results in the rise of a relative or a child. Remember when Cory died, Pinoy then had no ambition of becoming president. Then suddenly, when his mother died, he became president. Alam nyo, mga kotsero, during that time, si Cory Aquino was seen, iba yung pananaw ng tao noon. Huwag niya ikumpara si Ninoy si Cory kay Digonggo. Kasi si Cory Aquino, iba ang pananaw ng taong bayan noon. Bida-bida pa si Cory niyan. Hindi pa nila alam ang katraidoran ng Cory Aquino sa bansa. Iba na ho ang mundo ngayon. Idagdag nyo pa na etong si Digong ay nakakulong. Hindi siya namatay dahil siya ay namatay sa sakit, sa bahay, etc. etc. Hindi. Kung mamamatay man siya sa piitan, iba ho ang impact nun. Kung mamatay man siya sa kulong, namatay kang kriminal. Iba dating nun. Paano mo isi-spin yan into a positive narrative? Nasabihin mo, political persecution, sa kay Digong mismo nanggaling yung mga salitang shoot them dead. Ang hirap depensahan. Ang hirap paikutin ng positive. By the way, hindi naman siguro gustong mangyari ni Panelo na mamatay si Rodrigo Duterte sa piitan. Baka naman soft lunch yan. Baka yan ang plano. Huwag naman sana. Gusto ko, mga kotsero, and ako, I'm sincere dito po sa aking birthday wish para kay Rodrigo Duterte. Aking pong birthday wish para kay Rodrigo Duterte, mga kotsero, ay humaba ang kanyang buhay para mas matagal niyang maranasan ang pagkakakulong dyan sa dahig. Mabuhay pa siya na matagal. Pero mukhang ito sila, Panelo, mukhang gusto na nilang tsugihin si Digong. Wag ho, ayaw ho namin siyang mamatay. Kami ho na pro-admin, ayaw ho namin siyang mamatay. Gusto ho namin makita siya alive and well in prison. So let's see. Akin lang, kaya nga intro ko dito sa video natin ngayon, guys. Nararamdaman nyo na ba na may hustisya sa Pilipinas? Mukhang ngayon lang natin naramdaman ang hustisya sa Pilipinas. And sana magtuloy-tuloy. And sana maging wake-up call din ito para sa mga Duterte supporters. Unti-unti na sana madurog ang imahe. Alam nyo, mga kotsero, pinapanood ko yung mga interview. Di ba meron tayong 5 levels of 5 stages of grief. So meron kang denial, anger, bargaining, depression, then acceptance. Tapos na sila sa denial. Tapos na rin sila sa anger. Tapos na yung galit. Nasaan na sila ngayon? Nasa bargaining na. Alam niyo kung bakit nasa bargaining na sila? Ba't hindi na lang dito litisin sa Pilipinas? Okay lang sa amin, litisin nyo. Pero dito na lang sa Pilipinas. Nasa bargaining na sila, guys. Next niyan, depression. Pag na-realize nila na wala nang magagawa, it is what it is, hindi pwede sa Pilipinas, doon talaga sa Hague, nakakulong na si Digong, wala na tayong magagawa. Yan, depression na yan. Malulungkot na sila. Malapit na yan, malapit na. Konti na lang. Nasa bargaining na sila. Konti na lang. Last 2.